Let's compare Juliette Hasagan Nata Perfume Eau de Parfum and also yung Superdose. So bago tayo mag-umpisa, yung nasa face ko is itong Giorgio Armani na Luminous Silk Foundation and yung nasa lips ko naman is itong 540 Thanks It's MAC. So, nung lumabas itong Juliette Hasagan Nata Perfume, naging maingay siya actually sa perfume community, sabihin na natin, kasi maraming may gusto, marami ding may ayaw. Maraming nagsasabi, hindi nila maamoy. Meron namang nagsasabi na parang yung Baccarat Rouge 540 na hindi nila maamoy pero naamoy sila ng tao. And iba-iba yung labas ng amoy niya, depende sa body chemistry. Well, most perfumes naman ganon. Pero yung ganitong klase ng perfumes kasi, sabihin na natin, para siyang yung molecule na mga klase ng pabango. I'm not sure kung molecule to na klase ng pabango na, pero sa akin kasi dun ko siya nililinya kasi para siyang walang masyadong scent and nakabase siya sa body chemistry. So for the longest time, meron akong decant nito. I think meron akong dalawang decants nitong Eau de Parfum, or yung unang lumabas or yung OG. So dito sa buong video na to, tatawagin ko tong naunang lumabas as OG para hindi kayo malito guys, no? Hindi ko trinay na bumili ng full bottle nito. I don't know why, pero eto siya, yung decant ko, yung isang decant ko, medyo gamit na gamit naman siya. And actually, before ko ginawa yung notes ko hindi ko pa talaga siya na-try na ipaligo sa katawan. Etong notes ko, inispray ko lang sa skin ko and tsaka ko lang parang sabihin na nating inaral kung paano yung dry down niya and all sa skin ko. Nung pumunta kami ng France, nakita ko siya sa Sephora, etong Superdose. Actually, nakita ko yung brand, pero hindi ko na binili yung OG. Superdose na kagad yung kinuha ko kahit na wala akong sample nito or kahit na hindi ko pa siya naaamoy. Kasi sa mga nababasa ko, mas parang worth it yung Superdose. Medyo gumuhit sa ilong yung pagkakaamoy ko sa kanya sa bottle. So, basahin ko na tong notes ko guys para hindi tayo matagalan, no? So, dito muna tayo sa OG. So, sa initial na spray, slightly woody na clean na scent siya. Ang bango na lightly scented siya na ang linis niya guys. After mga 30 minutes, medyo tatamis na siya konti. Pero clean, sweet, musky smelling lang. Parang amoy baby siya almost. Magstay na siya ng ganito and after 4 hours, faint na lang siya. Pero pag gumagalaw ako, nandun siya. Hindi siya yung completely mawawala kasi at the end of this video, babalikan ko kayo guys kung paano siya sa skin ko. So dito na tayo sa Superdose guys. Etong Superdose naman, sa initial na spray, halos magkaamoy sila ni OG. Pero mas malakas ito and may additional na parang peppery or parang amoy gas siya na wala sa OG actually, and pleasant yung OG, yung amoy ng OG sa skin ko. Sa skin ko guys, halos magkaamoy lang sila. Iisipin mo na lang, bakit pa ako bibili both? Kasi halos magkaamoy lang sila. Mas malakas lang talaga si Superdose, pero ayaw ko yung parang amoy gas na naaamoy ko sa kanya. Meron ba kayo nito guys? Naamoy nyo ba yung parang amoy gas? Or maganda yung amoy nito all throughout itong Superdose sa inyo? From the initial spray hanggang sa dry down. Mag-comment nga kayo below. So ayun nga, ayaw ko yung parang amoy gas dito kay Superdose, and medyo slightly softer din si OG compared dito kay Superdose. Parang may something na parang matapang talaga siya. Mas parang woodier lang si Superdose or kasi malakas nga siya. So, parang mas amoy ko yung wood na note. Pero kung sa hindi masela ng ilong, isipin nyo lang talaga, magkaamoy lang sila. Kung hindi lalabas yung parang gas na naaamoy ko dito sa Superdose. After mga 4 hours, mawawala yung parang amoy gas and maganda na siya, itong Superdose. Para na talaga siyang yung OG na mas malakas, clean, sweet, musky na amoy baby. Both silang okay pang everyday. Basta sabihin na natin wala yung amoy gas na note sa skin ninyo, no? Any age, pwede siya. Male or female, pwede siya. And itong review ko na to, based to, uulitin ko sa body chemistry ko, no? Kasi baka may mag-comment sa inyo na, ang gulo naman ng review nito, ang pangit naman ng review mo, hindi naman ganyan yung amoy niya sa skin ko, ang bango-bango. Paulit-ulit na ako guys ha, yan yung experience ko dito sa pabango. Iba-iba tayo ng
experience sa pabango kasi balat nyo yan, balat ko to. I hope you get it guys, no? Gusto ko si Superdose kasi malakas siya. Lalo after 4 hours kasi mawawala nga yung parang amoy gas. Kaso syempre ang tagal, no? Ang tagal bago mawala. So parang titiisin mo lang yung medyo naaamoy ko yung amoy gas. I'm just not sure lang kung sa ibang tao maaamoy nila yung parang gas na note. Ako kasi naaamoy ko talaga siya. Siguro what I will do is I will spray the Superdose sa skin ko and then si OG i-spray ko pa on top of my skin and si OG na rin yung i-spray ko sa damit. Kasi nung tinetest ko silang dalawa, nasa kabilang kamay ko si OG, nasa kabilang kamay ko si Superdose. Pag gumagalaw ako, maganda yung amoy nilang dalawa. Wali isa lang naman yung amoy nila and parang medyo natatakpan niya ng konti yung parang amoy gas, no? Okay sana talaga si Superdose kaso yung parang amoy gas, 4 na oras pa bago mawala sa skin ko. So, sa kanilang dalawa, mas mabilis kong pipiliin, syempre si OG kasi mas parang smoother, mas parang lighter, and walang pangit na notes sa kanya sa skin ko. Baka isipin nyo, ayaw ko si Superdose. Gusto ko si Superdose kasi pag nawala yung parang amoy gas, para na siyang si OG, ganun na ganun yung amoy niya and mas malakas. Ayun lang, kailangan ko lang magtiis ng 4 na oras. So, paulit-ulit na ako dyan guys sa part na yan. Surprisingly, both of them, nabubulol ako, lasted 10 to 12 hours sa skin ko. Kung hindi pa ako maliligo, hindi sila mawawala. As in, pag gumagalaw ako, naaamoy ko pa sila. Mas malakas lang yung isa, yung OG, hindi lang ganun kalakas. Pero, pag in-spray ko sa damit ko si OG, tingin ko, lalakas din siya. So, ang kapit niya sa skin ko, guys. Kahit na si OG medyo mahina, hindi ka pa rin talo. So, kanina, sabi ko panalo si Superdose kasi mas malakas. Pero actually, kung kasundo ng skin mo yung OG lang, parang ako, kung ayokong isipin yung parang amoy na gas na note, okay na rin si OG kasi tumatagal din siya sa skin ko. Mention ko din pala, nasa Art of Scent, etong brand na to guys, pero last time na napadaan ako sa Art of Scent sa Shangri-La EDSA, sabi nila, i-discontinue na, tatanggalin na nila itong brand na to. So kung ano yung makikita ninyong stock nila, nitong Juliet Hasagan, inuubos na lang nila guys. Wala na sila nitong Superdose, wala na rin sila nung OG. Nabili ko yung parang white, ano ba yun? White Ghost ba yun? Ilalagay ko na lang dito yung pangalan. Nagustuhan ko yun. Nahihinaan ako sa kanya, pero gusto ko yung amoy niya for parang everyday lang na light na scent. So, ayan na guys yung review ko nitong Juliet Hasagan na the perfume, yung OG, yung Eau de Parfum, comparing it dito sa my Superdose. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!